Sa unang araw pa lamang ng bagong taon, biglang bumilis ang takbo ng kontrobersiyang kinasasangkutan ni Yumanglong at umabot ito sa isang direksyong hindi inaasahan ng marami. Sa platform na Baijiao Hao ng Baidu, unti-unting nabura ang ilang memorial post at kasabay nito, milyon-milyong interaksyon mula sa iisang account ang misteryosong nawala. Habang nangyayari ito, kumalat din online ang ilang larawan na nagpapakita ng mga hindi pangkaraniwang marka sa katawan ni Yumanglong na lalo pang nagpasiklab ng hinala na may mga detaling hindi pa lubusang naibubunyag sa publiko. Habang patuloy ang masusing paghahalongkat ng mga netizen, isang misteryosong kumpanya na may malawak at makapangyarihang network ng mga shareholder ang unti-unting nalantad. At dito nagsimulang mabuo ang isang koneksyong lumalampas pa sa mundo ng entertainment. Kasabay nito, muling nabanggit ang isa pang pangalan na hindi kailanman nawawala sa usapan. Kaya may nagtatanong ngayon kung ligtas ba si Dilraba Dilmurat. Sa episode sa araw na ito, iisahin nating suriin ang mga pangyayaring ito. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na episodes. Yumanglong, mga markang lumitaw, isang kumpanyang nalantad. Ayon kay Da Shiju, sa mismong unang araw ng taon, napansin ng maraming netizen na sa Baijiao Hao ng Baidu ang mga virtual flower na ipinadala ng mga taga-suporta sa account ni Yumanglong ay tuluyang nabura. Kapansin-pansin na hindi naapektuhan ang ibang artista kundi siya lamang ang tila naging target. Kahit ang mga bagong ipadala na virtual flower ay hindi rin lumilitaw, dahilan upang kumalat ang matinding galit at pagkadismaya online. Isang babae mula sa Shanghai ang direktang tumawag sa Baidu upang maghain ng reklamo. Ayon sa kanya, talagang nakakadismaya ang ginawa ng Beijing sa mga tao sa buong bansa at hindi niya maintindihan kung bakit ganito tinatrato ang isang mabuting bata na aniya. Isa rin naman sa kanila. Dagdag pa niya, kung patuloy itong tatargetin sa ganitong paraan, tiyak na hindi siya pababayaan ng mga disenteng tao sa buong bansa. Matatag at tuwiran ang kanyang mga pahayag. Hindi rin niya ikinubli ang pagbibintang sa mga mataas na opisyal sa Beijing na humahawak sa kaso ni Yumanglong at nagbabala pa siya na dapat nilang pag-isipan ng mabuti ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ng sunod-sunod na reklamo, ibinalik ng Baijiao Hao ang nawawalang data. Pagsapit ng ika-6 ng Enero, lumampas na sa 1.45 million ang bilang ng mga virtual flower na ipinadala kay Yumanglong na para sa marami ay patunay na may nananatiling panukat ng hustisya sa puso ng publiko. Samantala, sa mga online thread, patuloy ang pagbabahagi ng ilang netizen ng mga bagong clue na kanilang natuklasan tungkol kay Yumanglong at may isang detalye na partikular na umani ng pansin. May nagsabing nakakita raw sila ng marka sa leeg ni Xiaoyu at ang mga kaugnay na larawan ay mabilis na naipasa at kumalat sa Bilibili. Kung ang mga larawang ito ay hindi inedit at tunay na orihinal, malinaw na kapansin-pansin ang naturang marka. May ilang netizen pa na gumawa ng maikling video na pinagsama-sama ang mga posibleng marka sa katawan ni Yumanglong. Una nilang itinuro ang kanyang mukha, partikular sa kanang bahagi kung saan may tila bakas na kahugis ng karakter na Shin. Kapag sinuri pa, ang ikalawang pisngi ay mukhang may kakaiba rin habang sa kanyang leeg may mga anggulong nagpapakita ng mga bakas na kahawig ng marka. Sa ibang anggulo naman, maaring ipaliwanag ito bilang epekto lamang ng ilaw o anino. Gayunpaman, ang mga kahalintulad na palatandaan ay lumitaw din sa iba pang mga larawan kaya't maraming netizen ang nagsimulang maghinala na maaring matagal nang nakaranas si Xiaoyu ng paulit-ulit
at hindi nakikitang pang-aabuso. Dito na lumitaw ang tanong, bakit tila sunod-sunod ang sinapit na hindi maganda ni Yumanglong? Isang bagong hanay ng mga detalyadong espekulasyon ang kumalat online na nagtuturo sa isang partikular na grupo na tinutukoy bilang Shanxi Faction. Maingat na sinuri ng ilang netizen ang schedule ni Yumanglong sa loob ng maraming taon at napansin ang ilang hindi pangkaraniwang pattern. Bagamat isa siyang public figure, hindi siya kailanman tunay na nakapasok sa tinatawag na top-tier resource circle. Gayunpaman, mula 2018 hanggang 2022, madalas siyang makita sa mga event na may partikular na pinagmulan tulad ng Silk Road International Film Festival sa Xi'an, ang programang Xi'an Rings Out in the New Era at iba't ibang aktibidad na inorganisa ng mga literary at arts federation. Itinuturing na espesyal ang mga event na ito dahil ang Silk Road Film Festival ay may malinaw na opisyal na background at pinangungunahan ng Shanxi Province. Hindi bahagi ng industriya ng pelikula si Yumanglong at wala rin siyang naging pelikula. Subalit inimbitahan siya upang magtanghal ng closing ceremony. Dahil dito, may mga netizen na naghinala na maaaring nakilahok siya sa isang uri ng training program sa ilalim ng isang direktor kung saan siya nagkaroon ng ugnayan sa ilang opisyal mula sa Shanxi. May isa pang detalyeng lalong nagpalakas ng mga hinalang ito. Sa National Style Awards na ginanap sa Xi'an noong 2020, si Yumanglong lamang ang artistang lumahok. Pagkaraan nito, lumitaw din siya sa ilang commercial promotional activities para sa Yichi at Erchi sa Jilin Province, sa panahong ang gobernador ng Jilin ay si Jing Junhai na nagmula rin sa Shanxi. Ang sunod-sunod na pangyayaring tila magkakaugnay ay nagbigay daan sa mga netizen na buuin ang isang network ng koneksyon. Mahalaga ring ipunto na kahit lumahok si Yumanglong sa mga aktibidad na ito, hindi siya kailanman tunay na nakapasok sa loob ng tinatawag na circle. Hindi lumago ang kanyang resources. Sa halip, unti-unting bumaba ang kanyang pagkakataon sa trabaho. Pagsapit ng 2024 hanggang 2025, hindi siya lumahok sa mga event na inorganisa ng mga literary at arts federation at lumipat na lamang sa mga programa ng CCTV charity. Dito na pumapasok ang biglaang paglitaw ng Kanhuan Company. Inusisa ng mga netizen ang istruktura ng shareholder ng company at matapang itong tinukoy na puno ng mga hindi kanais-nais na aktor. Ang legal representative ng kumpanya, si Chen Chunjiang mula sa Inner Mongolia, dati ay nagtrabaho sa Tianjin at sa Ministry of Commerce ng China. Noong 2023, inilipat siya sa Shanxi at nagsilbing vice governor. Isa pang shareholder, si Zhao Xiaoqing ay tinuring na mas nakakabahala. Siya ay nagsilbing political commissar ng Shanxi Provincial Anti-Drug Police Corps at direktor ng Huainan Public Security Bureau. Dahil dito, naglabas ang ilang netizen ng matapang na hypothesis. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng kumpanyang ito ay maaaring magpahiwatig ng ilang opisyal o pulis sa Shanxi ay nakipagsabuatan sa pulisya ng Beijing kaugnay sa kaso ni Yumanglong. Ang lohika, habang ang ilang opisyal mula Shanxi tulad ni Yao Likun at Jing Junhai ay sunod-sunod na iniimbestigahan o pinaparusahan, maaaring pinaghinalaan nila na alam ni Yumanglong ang ilang sensitibong impormasyon sa loob at siya ang kanilang tinangkang patahimikin. Ano ang masasabi mo sa hypothesis na ito ng mga netizen? Ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Sa mga overseas thread, may netizen na nag-post ng mensaheng nagdulot ng malaking atensyon. Sinabi niya na umiikot na ang gulong ng kapalaran at unti-unti nang bumabalik sa tamang landas ang sitwasyon. Ayon sa kanya, nagbabalik loob na ang mga kapangyarihan kung saan may ilan na kumikilos ng hayagan
habang ang iba naman ay tahimik na nagtutulak ng mga pangyayari sa likod ng eksena. Binanggit din sa post ang babala kay Tian Hairong at sa mga online trolls armies na balang araw sila ay pananagutin. Bakit ganito ang pahayag? Ayon sa post, ang kaso ay may kinalaman kay Lin Beichuan, isang ina po ng pamilyang militar at kabilang sa sistema ng militar. Ito ay hindi simpleng maibabaliktad sa pamamagitan ng photo manipulation o gawa-gawang kwento. Ang patuloy na paninirang puri sa mga aktibo o retiradong miyembro ng militar ay hindi lamang usapin ng opinyon ng publiko. Ito ay usapin ng pangunahing prinsipyo. Kahit baliwalain ang individual, hindi maaaring baliwalain ang institusyonal na mga pulang linya. Noong mga nakaraan, ilang social media accounts ng mga netizen na sumusuporta kay Yu Menglong ay halos sabay-sabay na tinanggal. 3 kabataan ang tinuturing na nanguna sa kilusan. Si Lin Beichuan ay tinawag pabalik sa kanyang unit, habang sina Bei Xiangjie at isang Yuan ay inilagay sa malapitang pagmamanman at halos pinatahimik. Subalit hindi sumuko ang iba. Pagsapit ng huling bahagi ng Disyembre noong nakaraang taon, sa wakas ay bumalik si Bei Xiangjie. Noong ika-6 ng Enero, nag-post siya ng mensahe na nagpapasalamat sa ilang aktibong sundalo na hindi maaaring ipakita ang kanilang pagkakakilanlan sa publiko sa pagtulong na magsumiti ng real name complaints at idinagdag na huwag maliitin ang kapangyarihan ng militar. Dati, ipinakita ni Lin Beichuan ang kanyang veteran certificate sa publiko at nagbigay ng payag na nagdulot ng malalim na pagkakagalak sa marami. Aniya, ang tanging puwersa na makakakontrol sa kapangyarihan ay ang militar. Tanging ang militar at ang politikal na otoridad ang maaaring magbalanse sa isa't isa. Hinikayat niya ang lahat ng retiradong opisyal at enlisted personnel na gamitin ang kanilang pagkakakilanlan upang magsumiti ng ulat pataas na maglalagay ng presyon para mailantad ang katotohanan. Ayon sa kanya, hanggang sapat na ang bilang ng mga sundalo na lalapit. Siya ang kikilos bilang kinatawan at isusumiti ang lahat ng ebidensya sa tunay na pangalan. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang ang panawagan niyang ito ay tumimo sa parehong aktibo at retiradong miyembro ng militar. Sinabi naman ng independent commentator na si Du Jiang na sa ilalim ng nakikitang katahimikan, tahimik na kumikilos ang militar ng China sa likod ng eksena. Marami ng kasundaluhan ang hindi na matiis ang korupsyon at kaguluhan sa kasalukuyang sitwasyon. Habang ang mga nasa itaas ay maaaring hindi mangahas na kumilos, unti-unting naipon ang galit sa grassroots level. Ito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng napakaigpit na kontrol sa impormasyon, patuloy na lumilitaw ang mga butas at puwang sa katotohanan. Ang kaso ni Yu Menglong ang nagbigay sa kanila ng karagdagang tapang, ngunit sa puntong ito, isa pang pangalan na konektado sa kaso ay naging sentro ng pansin, si Delraba Dilmurat. Ayon sa ulat mula sa mainland outlet na Jinyuan News, simula pa noong Setyembre ng nakaraang taon, ang kalusugan ni Delraba ay naging paksa ng malawakang diskusyon at pagkabahala sa publiko. Sa maraming pampublikong event, nakita siyang paulit-ulit na umuubo. Ang dating simpleng ubo ay hindi inaasahan na tumagal ng mahigit 2 buwan nang hindi gumagaling. Sa kabila nito, nanatiling puno ang kanyang schedule at patuloy siyang nagpipilit kaya naman nakilala siya sa industriya bilang workaholic tough girl. Nag-alala ang mga tagahanga na ang kakulangan niya sa pahinga ay makakasama sa kanyang kalusugan. Nakita nilang labis siyang pagod ngunit patuloy pa ring nagtatrabaho kaya maraming fans ang nagpunta online upang buksan ang kritisismo sa kanyang studio at humiling na bigyan ng artista ng sapat na oras para makapagpahinga. Hanggang noong ika-10 ng Nobyembre 2025, opisyal na naglabas ng pahayag ang studio ni Delraba na nagsasabing siya ay nakakonsulta na sa doktor, nagpapagaling at nagpapakita na ng unang senyales ng pagbuti.
Ngunit sa mismong araw na iyon, nakita pa rin siya ng mga netizens na nagfi-film sa Guangzhou. Maulap, maulan at napakalamig ng panahon, subalit si Del Raba ay nakasuot ng sleeveless na top at palda, habang ang mga staff sa paligid niya ay nakapantalon at nakajacket para sa lamig. Ito ay nagdulot ng mga tanong. Siya ba talaga iyon o isang stand-in? Kung siya nga iyon, bakit patuloy siyang nagtatrabaho kahit hindi pa maayos ang kalusugan? Sa parehong araw, iniulat rin ng mainland media na lumalala ang kanyang kondisyon at napilitan siyang kansilhin ang night shoot. Batay sa impormasyong ito, malamang na siya mismo ang nasa set. Bukod dito, sa mga susunod na teaser na inilabas ng kanyang studio, wala ring nabanggit tungkol sa pagbuti ng kanyang kalusugan. Sa halip, patuloy siyang nag-shoot ng mga promotional images para sa Dior, lumalabas sa pinakabagong disenyo nito at nag-grace sa opening cover ng Harper's Bazaar China 2026 edition. Dagdag pa rito, natapos na rin ang shooting ng 32-episode drama na kanyang ginagampanan, ang Xiaoqi Qingran. Gayunpaman, ang publiko ay hindi gaanong nagpakita ng inaasahang kasiglahan sa pag-usap tungkol dito. Lalo na, 14 na araw matapos ilabas, bumaba ang projected daily viewership sa platform sa ilalim ng warning line na 16.58 million at ang rating show ay bumaba rin mula S+ sa paglulunsad patungong S. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na naharap si Del Raba sa mababang rating. Mula pa noong 2022, ang mga drama tulad ng The Blue Whisperer at The Legend of Anle ay hindi rin nag-perform ng mahusay sa ratings. Sa kabila nito, pasok si Del Raba sa pattern ng isang artista na patok kahit hindi ganoon kasuccessful ang drama. Maingay man o tahimik ang kanyang mga proyekto, madalas siyang trending sa hot searches. Ang kanyang kakayahan sa wika, pagsayaw at runway presence ay nakapagbigay sa kanya ng higit 80 million na followers sa Weibo at mataas na public favorability kaya nanatili siyang isa sa mga top-tier female stars sa mainland entertainment. Dahil dito, bawat galaw niya ay agad napapansin. Marami ang pamilyar sa kanyang pag-akyat sa kasikatan. Noong 2010, sa edad na 18, naglakbay si Del Raba mula Xinjiang patungong Shanghai at nag-enroll sa Shanghai Theatre Academy. Mula noon, halos buong buhay niya ay napuno ng trabaho. Noong 2023, habang nagfi-film sa variety show na Divas Hit the Road, nabanggit niya na hindi siya nakauwi sa loob ng 10 taon. Ibig sabihin, mula sa kanyang debut, palagi siyang abala sa filming ng drama, recording shows, pagdalo sa gala at pakikilahok sa commercial events. Isang taong round cycle ng tuloy-tuloy na trabaho. Sa social media at news platforms, palaging naroroon si Del Raba ngunit hindi siya umaasa sa malaking team assistance para pamahalaan ang kanyang araw-araw. Sa halip, marami siyang ginagawa mismo tulad ng paghuhugas ng jacket at jeans na itinuturing niyang normal. Napaka-independent niya. Sa simula ng kanyang career, napansin siya ni Yang Mi, nagpakitang gilas sa idol drama na V-Love at kalaunan ay pinili ni Yang Mi na pirmahan siya sa Jaywalk Studio. Dito, mabilis siyang sumikat. Ngayon, batay sa mga obserbasyon, tila hindi na siya kasama sa dating kumpanya. Nagbago ang kanyang management agency ilang taon na ang nakalipas. Mula noon, nakapag-ipon siya ng maraming kilalang proyekto tulad ng Diamond Lover at Eternal Love, pati na rin ang mga proyektong kinasasangkutan ni Yu Menglong. Matapos ang pagpanaw ni Yu Menglong, nag-post din si Del Raba ng memorial message sa Weibo na bagamat maikli ay nagpapahiwatig na magkakilala sila. Kaya't kamusta na nga ba si Del Raba Dilmurat? Patuloy nating subaybayan ang mga pangyayari.
Ano ang opinyon mo sa mga nangyari noon? Ibahagi sa komento sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.